Bakit hanggang ngayon, paycheck to paycheck ka pa rin? Alam mo ba, may 3 psychological traps na palihim na sinisira ang ability mong mag-ipon? Hindi mo sila nakikita pero araw-araw, ginagawa nilang mas mahirap para sa'yo ang mag-save. At ang masama, hindi mo alam na nangyayari na pala to sa'yo. Kaya sa video na to, I'll show you exactly ano yung 3 traps na to at paano mo sila mababasag para makapag-build ka na ng wealth kahit nasa late 30s o 40s ka na. Kaya kung ready ka na, simulan na natin sa pinaka-common na halos lahat tayo guilty. Ikaw ba yung tipo ng tao na pag nakakuha ng bonus, within 24 to 48 hours, wala na? Hindi ka nag-iisa. Maraming Filipino yung ganito, especially yung mga nasa 40s na. Nakakuha ng 13-month pay, tapos bigla na lang nag-shopping spree sa mall. O kaya naman nakita mo lang yung sale notification sa phone mo. Click agad, check out agad. Parang hindi mo na kailangan mag-isip eh. Pero teka, bakit nga ba ganito? Bakit mas madaling gumastos ng malaking halaga pero napakahirap mag-save ng 500 pesos weekly? Yung feeling na pag bigla kang nagka-extra income, ang dali lang gastusin lahat eh. Pero pagdating sa regular savings, parang hirap na hirap kang mag-set aside kahit maliit lang na amount. Ang weird, di ba? Ito yung nangyayari sa brain natin. Every time bumili ka ng bagong gadget, bagong damit o kahit ano, yung brain mo nagre-release ng dopamine. Ito yung feel-good chemical na nagbibigay sa'yo ng instant happiness. Kaya pag nagsha-shopping ka, parang nahahay ka. Pero pag nagsisave ka, wala lang. Wala kang immediate reward na nararamdaman. Zero dopamine. Kaya naturally, mas attracted tayo sa paggastos kesa sa pag-save. Let me give you a real example. Si Maria, 42 years old, nurse sa private hospital. Nakakuha siya ng 50,000 pesos bonus last Christmas. Sabi niya sa sarili niya, finally, pwede na akong mag-invest o mag-start ng emergency fund. Pero within 1 week lang, naging appliances at gadgets na yung pera. Bagong ref, bagong TV, Android phone para sa anak, wala nang natira. Pero pagdating sa regular 2,000 savings monthly, hindi niya magawa. Nakaka-frustrate yung ganun, di ba? Ang totoo, hindi to tungkol sa willpower. Hindi ka weak, hindi ka kulang sa discipline. This is more about brain chemistry. Kasi nakawire talaga yung utak natin para ma-attract sa immediate rewards. Think about this. Yung mga ancestors natin, kinailangan nilang mag-survive sa jungle. Pag may pagkain, kailangan nilang kainin agad kasi masisira na yun bukas o baka maamoy pa ng mga malalaking predators katulad ng Tyrannosaurus Rex. Kaya hanggang ngayon, ganun pa din yung default settings ng brain natin. At naging mas malala pa to dahil sa digital age natin ngayon. One-click shopping sa Lazada at Shopee, installment plans na 0% interest, credit cards na hindi mo ramdam yung payment kasi sa future pa. Lahat ng yan, ginawa talaga para gawing sobrang dali ang gumastos. Yung pain ng pagbabayad, na-separate na nila sa pleasure ng pagbili. Kaya hindi mo ramdam yung tunay na cost ng mga binibili mo. May tawag dyan eh, decoupling. Ito yung separation ng buying experience sa paying experience. Example, kapag cash, ramdam mo agad yung sakit, di ba? Kasi kita mo na nababawasan yung wallet mo. Pero pag card o installment, wala. Parang libre lang, di ba? Parang bahala na si future me o si Batman. At guess what? Alam ng mga companies yan. Kaya nga meron silang zero interest eh. Meron din silang auto-save payment info at one-tap checkout. Lahat ng to ginagamit nila para mas mabilis at mas marami kang mabili. Pero the good news, may paraan para ma-hack mo yung utak mo, para yung delayed gratification mag-work sa favor mo. Hindi mo kailangang pilitin yung sarili mong labanan yung natural tendencies mo. Instead, i-redirect mo lang yung same energy na ginagamit mo sa quick rewards
papunta sa long-term wins. Once matutunan mo to, yung dating mahirap na pagsisave, biglang nagiging automatic. Kaya ang unang hack, yung 24 to 48 hour rule. Kapag may gusto kang bilhin na more than 2,000 pesos, huwag mo agad i-add to cart at i-check out. I-bookmark mo lang. Then, hayaan mo lang muna yon for 1 to 2 days. Pagbalik mo after 48 hours, 9 out of 10 times, wala ka ng ganang bilhin yun. Bakit? Simple lang. Yung dopamine rush, yung excitement na bumili, temporary lang yan. It wears off. Gutom nga lumilipas eh. Dopamine pa kaya? At ang second hack, automatic savings setup. Pagdating ng sahod, dapat automatic nang may portion na lumilipat sa savings account mo bago mo pa mahawakan o maisip gastusin yung pera. Kasi, let's be honest, kung ikaw pa yung magde-decide every payday, alam na mas madalas hindi ka nakakapag-save, di ba? Gawin mo siyang default system, hindi decision. Kasi ang habits, sustainable. Ang willpower, nauubos. Pero kahit ma-master mo na yung 24 to 48 hour rule at automatic savings, may isa pang trap na mas sneaky at mas delikado. Nakapanood ka na ba ng YouTube tutorial about investing sa stock market? Pero hanggang panood na lang? Nag-download ka na ng COL Financial app pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ginagamit. O ilang beses mo na rin bang sinabi sa sarili mo, next month, mag-start na ako mag-invest. Pero guess what? Hanggang ngayon, savings account pa rin. Ito yung second trap, fear of the unknown. Tahimik, pero powerful. At siya yung kumakain sa financial future mo. Makikita mo to sa halos lahat ng financial decisions mo. Takot ka mag-invest sa stocks, kahit alam mong tumutubo ng maganda yung pera doon. Takot kang mag-try ng business, kahit may good idea ka na matagal mo na naiisip. Takot kang mag-switch ng bank, kahit mas mataas ang interest rate sa iba. Takot kang mag-try ng mutual funds, kahit ilang beses na siyang na-recommend sa'yo. Lahat yan dahil sa fear of the unknown. Pero here's the irony. Yung comfort zone mo, yung paycheck to paycheck cycle, mas risky pa yan kaysa sa mga bagay na natatakot kang subukan. Alam mo ba kung bakit? Kasi kahit scary mag-invest o mag-start ng business, may chance pa rin na tumubo yung pera mo. Pero kung lagi ka lang nagstay sa comfort zone mo, sigurado na walang growth, walang progress. And the scariest part, diyan ka nauubos nang hindi mo namamalayan. Ito yung psychology behind it. May term dyan, loss aversion. Ang ibig sabihin nun, mas matindi yung sakit ng mawala ang pera kaysa sa saya na kumita to. Kaya sa utak mo, mas natatakot kang mawala yung 10,000 sa investment kaysa sa exciting chance na maging 15,000 yon eventually. Tapos may isa pa, status quo bias. Ito naman yung mas comfortable tayo sa familiar na struggle kaysa sa uncertain na improvement. Let me give you a concrete example. Si June, 45 years old, government employee. May 200,000 sa savings account na 5 taon nang nakatenga lang doon. Yung 200,000 niya, kumikita lang ng 0.5 interest kada taon. Pero alam ni June na talo siya sa inflation. Alam niya na bumaba na yung value ng pera niya kumpara nung 5 years ago. At kahit alam niya din na mas kaya pang kumita ng 6 to 8% sa conservative mutual funds, takot pa rin siyang mag-invest. Ganito katindi yung fear of the unknown. Kahit alam mo na ang logic, minsan hindi ka pa rin makagalaw. At ang totoong cost ng inaction, hindi mo agad makikita. Hindi siya parang biglang minus agad sa bank account mo. Pero habang nag-hesitate ka, tahimik na lumilipas ang oras. Yung compound interest na pwede sanang nag-work para sa'yo, wala na. Yung mga opportunities na pwede mo sanang mag-grab, nalampasan ka na. At dahan-dahan yung fear of change na ini-ignore mo,
naging pinakamalaking hadlang na sa pag-asenso mo. Yung mga safe choices mo ay hindi naman talaga safe kung tutuusin. Kasi yung inflation, slowly but surely kumakain sa purchasing power ng pera mo. Yung 100 pesos mo ngayon, worth 90 pesos na lang yan more or less next year dahil sa inflation. Kaya yung pag-i-stack mo ng cash sa savings account, hindi ka talaga nagpe-preserve ng pera. Sorry to say, pero technically, nawawalan ka talaga. Slowly. Every single day. Pero may good news pa rin. May paraan para ma-overcome mo yung fear na yan. At hindi mo kailangan mag-all-in o mag-take ng crazy risks. Start small. Literally, small. Gamitin mo yung 1% rule. Mag-invest ka lang ng 1% ng monthly income mo sa simula. Kung 50,000 yung sahod mo, 500 lang muna. Para kang nagte-test drive. Walang pressure, walang kaba. Then, kapag naging comfortable ka na, increase mo na gradually. Diyan nagsisimula yung confidence na mag-grow. Same goes with learning investments. Hindi mo kailangan maging expert agad. Start simple. Index funds o balance funds na diversified na. May mga apps na din ngayon na beginner-friendly. Hindi mo na kailangan ma-intimidate sa mga complicated charts o jargon. Gawin mo siyang progressive risk-taking from money market funds to balance funds hanggang sa equity funds, dahan-dahan para hindi nakaka-overwhelm. Ngayon, alam mo na kung paano ma-break yung fear of the unknown. Pero may isa pang trap na baka hindi mo alam, ginagawa mo araw-araw. Honest question, ilang beses ka na nag-upgrade ng phone hindi dahil sira na yung luma, kundi dahil nakita mo sa Facebook na may bagong model yung friend mo. O kaya naman nag-book ka ng expensive restaurant, hindi dahil may special occasion, pero kasi nakita mo na sa Instagram story ng office mate mo, doon sila nag-dinner eh. This is the social comparison trap. Yung feeling na kailangan mo makasabay sa lifestyle ng mga nasa paligid mo. Pag nakita mo sa social media na nag-travel yung friend mo, biglang gusto mo na ding mag-travel. Pag nakita mo na bumili ng bagong car yung kapitbahay nyo, biglang feeling mo, need mo na din mag-upgrade ng auto. Hindi mo naman kailangan yung mga bagay na yon, pero dahil nakita mo sa iba, parang biglang naging need mo na. Pero ang totoo, yung mga taong sinasabayan mo sa lifestyle, hindi mo alam kung gaano sila ka-stressed financially behind closed doors. Yung picture perfect na Europe trip na nakita mo sa Instagram, baka nag-loan yung office mate mo para doon. Yung bagong iPhone na nakita mo sa Facebook, baka credit card installment na 24 months yon ng kababata mo. Yung mga expensive dinner posts, baka pinag-ipunan ng tropa mo yon ng ilang buwan. Ito ang problema. Ginagawa nating measuring stick ang social media para malaman kung successful na ba tayo o hindi. Pero ang totoo, selective lang yung pinapakita ng mga tao sa online. Walang nagpo-post ng nag-skip ako ng lunch para makabayad ng credit card o nagbenta ako ng damit para may pang emergency fund. Walang ganon. Ang nakikita mo lang yung highlight reel ng buhay nila. Hindi mo nakikita yung behind the scenes struggles. Dito nagsisimula ang lifestyle inflation. Habang tumataas ang income mo, sabay ding tumataas ang gastos mo dahil gusto mo makasabay sa lifestyle ng mga ka-level mo. Imbes na mag-save ng extra income, gagamitin mo lang para sa upgrades na hindi mo naman talaga kailangan. Let me share a real scenario. Si Ana, 38 years old, public school teacher. Simple ang buhay, pero okay naman. Hanggang isang araw, nakita niya sa Instagram yung mga kabatch niya, nag-Euro trip. Biglang nagka-FOMO si Ana. Gusto rin niya ma-experience yon, kaya nag-loan siya ng 200,000 pesos para sa trip. Nag-enjoy nga siya ng isang linggo, pero nag-struggle naman siya ng 3 taon para mabayaran yung loan. At ang worst part, wala siyang emergency fund, kaya nung nagkasakit yung nanay niya, napaloan siya ulit. Yung hidden cost ng lifestyle comparison ay hindi lang pera, pati mental health mo naaapektuhan. Yung constant na pagko-compare mo sa iba, nakaka-stress yun, di ba? Pati financial security mo nasisira dahil priority mo yung pagpapa-impress sa iba
kaysa sa pag-secure ng future mo. Yung mga successful sa pagsasave ay usually yung mga hindi nagko-compare. They have their own financial priorities. Alam nila kung ano yung importante sa kanila. Hindi sila nakikipag-compete sa mga bagay na hindi naman aligned sa goals nila. Pero don't get me wrong ha, hindi ko sinasabing huwag kang mag-enjoy sa buhay. Pwede mo pa rin maramdaman yung saya without sacrificing your financial future. Start with a financial priorities check. List mo lahat ng mga bagay na talagang mahalaga sa'yo. Yung mga magbibigay sa'yo ng long-term happiness, hindi lang instant dopamine hit. Tapos mag-set ka ng clear boundaries. Decide in advance kung magkano lang ang okay gastusin for social activities o lifestyle upgrades. Mag-set up ka rin ng fun fund. Yes, hiwalay ito sa savings mo. Ito yung pera na pwede mong gastusin for your wants, guilt-free. Kape, travel, concert, go for it. Pero here's the rule. Pag ubos na, stop na muna. Wala nang hugot sa savings. Wala nang utang para lang mag-enjoy. This is not about depriving yourself. It's about taking control. Para bawat piso na ginagastos mo actually adds value sa buhay mo. Kapag na-master mo na yung tatlong traps na to, makikita mo na ang pagsasave hindi lang about sacrifice, but about smart choices din. Hindi mo kailangan mag-give up ng lahat para makaipon. Kailangan mo lang maging aware sa mga psychological traps na to at mag-create ng systems para ma-overcome mo sila. At kung may napulot kang aral sa video na to, pakipitik mo naman yung like button para naman mas ma-share pa to ni YouTube sa maraming tao. Salamat. Uy, siya nga pala, may tinag akong mga paborito kong libro na I know makakatulong din sa iyong ma-achieve mo ang mga financial goals mo. Be sure to check it out below. Thanks! Ngayon, alam mo na yung tatlong psychological traps na tahimik na sumisira sa ipon mo. Instant gratification, fear of the unknown, at social comparison. Pero, ang mas mahalaga, alam mo na rin kung paano sila labanan. Tandaan mo, hindi ka nagkulang sa disiplina, hindi ka tamad. Nadali ka lang ng mga invisible traps na normal sa kahit sinong tao. Kaya wag mong piliting ayusin lahat ng sabay-sabay. Pumili ka ng isa, yung pinaka-relevant sa'yo ngayon. At for the next 30 days, focus ka lang doon. Watch what happens. Your financial future does not start next year, hindi rin next month. It starts today. Yung mga choices mo ngayon, sila ang magbubuo sa kinabukasan mo. Maraming salamat sa panonood. Peace out.